Maligayang pagdating sa aming channel, kung saan kami ay sumisiyasat sa mga mahahalagang isyu na humuhubog sa ating lipunan ngayon. Sa episode na ito, tutuklasin natin ang kontrobersyal na mundo ng Philippine Offshore Gaming Operators, POGOs, na tumutuon sa mga ilegal na aktibidad na nauugnay sa mga operasyong ito. Ang pagkakasangkot ng mga Chinese national, at ang mga hamon sa katiwalian na kinakaharap ng Pilipinas. Ang komprehensibong pagsusuri na ito ay magbibigay liwanag sa mga komplikadong nakapalibot sa mga POGO, ang epekto nito sa ekonomiya, at ang mas malawak na implikasyon para sa pagpapatupad ng batas at pamamahala sa Pilipinas. Ang mga POGO ay mga kumpanya ng online na pagsusugal na nagpapatakbo sa Pilipinas ngunit pangunahing tumutugon sa mga customer sa labas ng bansa, lalo na sa China, kung saan ang pagsusugal ay higit na ilegal. Ang gobyerno ng Pilipinas ay naging legal at nagsimulang mag-regulate ng mga POGO noong 2016 sa pamamagitan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR. Mabilis na lumago ang industriya, na naakit ng mga paborableng regulasyon at ang pangako ng malaking kita. Ang industriya ng POGO ay may malaking epekto sa ekonomiya sa Pilipinas. Nakagawa ito ng bilyon-bilyong kita, lumikha ng mga trabaho, at nagudyok sa pag-unlad ng real estate. Gayunpaman, ang economic boom na ito ay may kasamang maraming problema, kabilang ang mga alegasyon ng malawakang ilegal na aktibidad. Maraming POGO operator ang inakusahan ng hindi pagbabayad ng buwis. Noong 2019, tinansya ng kagawaran ng pananalapi ng Pilipinas na ang mga POGO ay may utang na humigit kumulang PHP 50 bilyon, humigit kumulang USD 1 bilyon, sa hindi nababayarang buwis. Nahirapan ang Bureau of Internal Revenue, BIR, na ipatupad ang pagsunod sa buwis dahil sa malabo na katangian ng mga negosyong ito at ang kanilang kakayahang madaling lumipat o magsara. Ang money laundering ay isa pang pangunahing alalahanin. Itinampok ng Financial Action Task Force, FATF, ang Pilipinas bilang isang bansang nasa panganib para sa money laundering, kung saan ang mga POGO ay isang mahalagang salik. Ang anonymity at malalaking cash flow na kasangkot sa online na pagsusugal ay ginagawa itong isang kaakit-akit na tubo para sa mga ipinagbabawal na pondo. Lumitaw ang mga ulat tungkol sa mga Chinese national na na-traffic sa Pilipinas para magtrabaho sa mga operasyon ng POGO sa ilalim ng mapagsamantalang kondisyon. Ang mga manggagawang ito ay kadalasang nagtitiis ng mahabang oras, mababang sahod, at mahihirap na kalagayan sa pamumuhay. Marami ang iligal na dinadala. Nilalampasan ang mga kontrol sa imigrasyon at mga legal na pamamaraan sa pagtatrabaho. Maraming ulat ng mga kriminal na aktibidad na nauugnay sa mga POGO, kabilang ang pagkidnap, panginikil, at prostitusyon. Pinaniniwala ang sangkot ang mga sindikatong kriminal sa China, na ginagamit ang mga POGO bilang front para sa kanilang mga iligal na operasyon. Ang Philippine National Police, PNP, ay nagsagawa ng ilang mga pagsalakay at pag-aresto, ngunit ang problema ay nagpapatuloy. Lakas ang paninindigan ng China laban sa mga POGO, na hinihimok ang gobyerno ng Pilipinas na ipagbawal ang mga operasyong ito. Ang gobyerno ng China ay nangangatwiran na ang mga POGO ay nagtatarget ng mga mamamayang Chino at humahantong sa mga problemang panlipunan at pinansyal sa China. Sa kabila nito, maraming Chinese nationals ang patuloy na nagtatrabaho sa POGO industry sa Pilipinas, kadalasan sa ilalim ng mga kahinahinalang pangyayari. Ang pagtaas ng mga POGO ay naglantad din ng malalim na katiwalian sa loob ng gobyerno ng Pilipinas at mga ahensyang nagpapatupad ng batas. May mga alegasyon na may ilang opisyal sa loob ng PAGCOR at iba pang regulatory bodies na kasabwat sa pagpayag na umunlad ang mga ilegal na operasyon ng POGO. Naiulat ang panunuhol at mga kickback, na nagpapahina sa mga pagsisikap na maayos na makontrol ang industriya. Ang katiwalian sa loob ng PNP at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas ay naging hadlang sa pagsugpo sa mga ilegal na aktibidad ng POGO. May ilang opisyal na pinaniniwalaang nasa payroll ng POGO operators, nagbubulag-bulagan sa kanilang mga ipinagbabawal na gawain o kahit na pinapadali sila. Ang paglahok ng mga matataas na politiko sa pagprotekta sa mga interes ng POGO ay isang paksa ng pag-aalala. Pinoprotektahan umano ng mga politikal na koneksyon ang ilang POGO operator mula sa pag-uusig at pinahintulutan silang magpatuloy sa kanilang mga aktibidad ng walang parusa. Ang gobyerno ng Pilipinas ay gumawa ng ilang hakbang upang matugunan ang mga isyong nakapaligid sa mga POGO,
ngunit ang mga hakbang na ito ay nagkaroon ng magkakaibang mga resulta. Pinaigting ng BIR ang pagsisikap na mangolekta ng buwis mula sa mga pogo, kabilang ang pagpapasara sa mga hindi sumusunod na operator. Gayunpaman, nananatiling mahirap ang pagpapatupad dahil sa kakayahan ng industriya na gumana sa mga anino. Nagpatupad ang PAGCOR ng mas mahigpit na regulasyon, kabilang ang pag-atas sa mga operator ng pogo na magparehistro at sumunod sa mga batas ng Pilipinas. Nadagdagan din nito ang pagsubaybay at pangangasiwa. Ngunit ang mga taktika sa katiwalian at pag-iwas ng mga operator ay patuloy na nagdudulot ng malalaking hamon. Ang PNP ay nagsagawa ng mga pagsalakay at pag-aresto na nagtatarget sa mga ilegal na aktibidad ng pogo. Gayunpaman, ang katiwalian sa loob ng puwersa at ang impluwensya ng organisadong sindikato ng krimen ay nagpapalubha sa mga pagsisikap na ito. Nakipag-usap ang gobyerno ng Pilipinas sa China para tugunan ang isyu ng pogos. Nag-alok ang China ng tulong sa pagsugpo sa mga iligal na operasyon at pagprotekta sa mga mamamayang Tsino. Ngunit limitado ang mga nakikitang resulta. Ang mga isyong nakapalibot sa mga pogo ay may mas malawak na implikasyon para sa Pilipinas. Bagamat nakabuo ng malaking kita ang mga pogo, ang kawalang tatag at pagkakaugnay ng industriya sa mga ilegal na aktibidad ay nagdudulot ng mga panganib sa ekonomiya. Ang potensyal para sa biglaang pagbabago sa regulasyon o crackdown ay maaaring humantong sa pagkagambala sa ekonomiya. Ang pagdagsa ng mga manggagawang Tsino at ang pagtaas ng mga kriminal na aktibidad na nauugnay sa mga pogo ay humantong sa mga panlipunang tensyon. May mga ulat ng alitan sa pagitan ng mga lokal na komunidad at mga mamamayang Tsino na nagpapalala ng xenophobia at diskriminasyon. Itinatampok ng isyu ng pogo ang mga sistematikong kahinaan sa pamamahala at pamamahala ng batas sa Pilipinas. Ang katiwalian at kawalan ng kahusayan sa mga ahensya ng regulasyon at nagpapatupad ng batas ay sumisira sa tiwala ng publiko at sa bisa ng mga institusyon ng gobyerno. Naapektuhan ng kontrobersyang pogo ang relasyon ng Pilipinas sa China, habang nananatiling matatag ang ugnayang pang-ekonomiya. Ang hindi pagkakasundo sa mga pogo ay nagdaragdag ng patong ng pagiging komplikado sa mga relasyong diplomatiko. Noong 2020, ipinasara ng gobyerno ng Pilipinas ang ilang hindi rehistradong operasyon ng pogo, pag-agaw ng mga ari-arian at pagpapatapon ng mga undocumented na manggagawa. Itinampok ng mga pagkilos na ito ang lawak ng mga ilegal na aktibidad at ang mga hamon sa pagsasaayos ng industriya. Gayunpaman, maraming mga operator ang lumipat lamang o nag-rebrand, na nagpatuloy sa kanilang mga operasyon sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Mayroong ilang mga high-profile na kaso ng kidnapping na kinasasangkutan ng mga Chinese na nagtatrabaho sa mga pogo. Ang mga insidenteng ito ay kadalasang nagsasangkot ng mga kahilingan sa ransom at nauugnay sa mga organisadong grupo ng krimen. Ang mga awtoridad ng Pilipinas ay nagsagawa ng mga pag-aresto. Ngunit ang pinagbabatayan na problema ay nagpapatuloy, na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas epektibong pagpapatupad ng batas at internasyonal na kooperasyon. Sa isang kapansin-pansing pagkakataon, nagsampa ang BIR ng mga kaso laban sa isang pangunahing operator ng pogo para sa pag-iwas sa buwis, na humihiling ng bilyon-bilyong hindi nababayarang buwis. Binigyang diin ng kasong ito ang malaking pagkalugi ng kita para sa gobyerno at ang mga kahirapan sa pagtiyak ng pagsunod. Ang kakayahan ng operator na ipagpatuloy ang mga operasyon sa kabila ng mga legal na aksyon ay nagsiwalat ng mga puwang sa pagpapatupad ng mga batas sa buwis. Hati ang opinyon ng publiko sa mga pogo sa Pilipinas. Itinuturing ng ilan na ang industriya ay isang mahalagang pinagmumulan ng kita at trabaho, habang ang iba naman ay itinuturing itong pinagmumulan ng katiwalian at mga suliraning panlipunan. Ilang advocacy group at non-government organizations, NGOs, ang nanawagan ng mas mahigpit na regulasyon o tahasang pagbabawal sa mga pogo. Itinatampok nila ang mga isyu tulad ng human trafficking, pagsasamantala sa paggawa, at ang negatibong epekto sa lipunan sa mga lokal na komunidad. Malaki ang naging papel ng mga media outlet sa paglalantad ng madilim na bahagi ng industriya ng pogo. Inihayag ng investigative journalism ang mga kaso ng katiwalian, ilegal na aktibidad, at kalagayan ng mga pinagsasamantalahang manggagawa, na nagpapataas ng kamalayan ng publiko at panggigipit sa gobyerno na kumilos.
Ang pagtugon sa mga isyong nakapalibot sa mga pogo ay nangangailangan ng multifaceted na diskarte na kinasasangkutan ng mga reforma sa regulasyon, pagpapatupad ng batas, at internasyonal na kooperasyon. Pagpapalakas ng regulasyon, comprehensive legislation, magpatupad ng komprehensibong batas na partikular na tumutugon sa mga pogo, na sumasaklaw sa paglilisensya, pagbubuwis, mga karapatan sa paggawa, at mga hakbang laban sa money laundering. Mga transparent na proseso, magpatupad ng mga transparent na proseso ng regulasyon upang maiwasan ang katiwalian sa loob ng PAGCOR at iba pang ahensya. Mga regular na pag-audit, magsagawa ng mga regular na pag-audit at inspeksyon ng mga operasyon ng POGO upang matiyak ang pagsunod sa mga batas at regulasyon. Pagpapahusay ng pagpapatupad ng batas, mga panukala laban sa korupsyon, palakasin ang mga hakbang laban sa katiwalian sa loob ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Kabilang ang mahigpit na pagsusuri sa background, regular na pagsubaybay, at matinding parusa para sa mga katiwalian. Internasyonal na kooperasyon. Pahusayin ang pakikipagtulungan sa mga internasyonal na katawan at iba pang mga bansa, partikular sa China, upang labanan ang human trafficking at money laundering. Dedicated task forces. Magtatag ng mga dedikadong task force na nakatuon sa POGO-related crimes na nilagyan ng mga kinakailangang mapagkukunan at pagsasanay. Pagprotekta sa mga karapatan ng manggagawa, mga legal na channel sa pagtatrabaho. Tiyakin na ang lahat ng manggagawa ng POGO ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga legal na channel na may wastong dokumentasyon at mga kontrata. Pagpapatupad ng mga karapatan sa paggawa. Ipatupad ang mga proteksyon sa mga karapatan sa paggawa, kabilang ang patas na sahod, makatwirang oras ng pagtatrabaho, at ligtas na kondisyon sa pagtatrabaho. Mga serbisyo sa suporta. Magbigay ng mga serbisyo ng suporta para sa mga biktima ng trafficking at pagsasamantala, kabilang ang legal na tulong, tirahan, at mga programa sa rehabilitasyon. Pagsusulong ng mga alternatibo sa ekonomiya diversification, isulong ang economic diversification upang mabawasan ang pag-asa sa mga POGO. Humihikayat ng pamumuhunan sa ibang mga sektor tulad ng teknolohiya, pagmamanupaktura, at turismo. Lokal na trabaho. Hikayatin ang mga operator ng POGO na kumuha ng mas maraming lokal na manggagawa at sumunod sa mga batas sa paggawa ng Pilipinas. Pampublikong kamalayan at advokasya, mga kampanya sa edukasyon. Ilunsad ang mga kampanya sa pampublikong edukasyon upang itaas ang kamalayan tungkol sa mga isyong nauugnay sa mga POGO at isulong ang responsableng pagsusugal. Pakikipag-ugnayan sa komunidad. Himukin ang mga lokal na komunidad sa mga talakayan tungkol sa epekto ng mga POGO at isali sila sa mga proseso ng paggawa ng desisyon tungkol sa industriya. Ang industriya ng POGO ay nagpapakita ng isang masalimuot na hamon para sa Pilipinas, na kinasasangkutan ng mga makabuluhang benepisyong pang-ekonomiya ngunit pati na rin ang matinding legal, panlipunan, at mga isyu sa pamamahala. Ang pagtugon sa mga ilegal na aktibidad at katiwalian na nauugnay sa mga POGO ay nangangailangan ng komprehensibo at multifaceted na diskarte, na kinasasangkutan ng mga reforma sa regulasyon, pinahusay na pagpapatupad ng batas, internasyonal na kooperasyon, at pampublikong advokasya. Umaasa kami na ang episode na ito ay nagbigay sa iyo ng isang detalyadong pag-unawa sa mga kasalukuyang isyu na pumapalibot sa mga POGO sa Pilipinas. Kung nakita mong nagbibigay kaalaman ang nilalamang ito, mangyaring i-like, ibahagi, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas malalim na pagsusuri sa mga kritikal na pandaigdigang issue. Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, at huwag mag-atubiling magmungkahi ng mga paksang gusto mong sakupin namin sa mga susunod na yugto. Salamat sa panonood, at hanggang sa susunod, manatiling may alam at nakatuon.